yung kanila, talagang ginagawa nila yan. Propaganda yan. They will bombard the public with publicity that the vice president is, anong tawag nito, umiiwas. Kasi gusto na talaga nilang ipahiya ang vice presidente. Wala naman sila ibang layunin eh. Jay, ito pag-usapan na natin. Siyempre, itong nagpapatuloy pong pagdinig ng Kamara, hinggil nga po dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At ilan nga po sa mga mambabatas ay pinapadalo nga itong BP Presidente sa ginagawa po nilang hearing. Kayo hubay pabor doon sa panawagan ng mga ilang kongresista? At talagang hindi hinto ng panawagan yung mga yung mga maleta beneficiaries. Gusto nila talagang mag-attend si Vice President Sara Duterte kasi yun naman talagang pakay nila na pag umattend mapapahiya nila ng gusto. Masyado nang bistado yung bulletin nila para hindi maintindihan ng pangalawang pangulo yung kanilang anong tawag ito? Masamang layunin. Pero sa tingin po ninyo, obligasyon ba ng Vice Presidente na dumalo o karapatan niyang hindi umiwas nga po dito sa ginagawang pagdinig? Alam mo, sabi na nga nila, mini trial. So kung mini trial yan, siyempre may mga legal strategies din yung kanilang isinasakdal. Pero hindi ko maintindihan, Jade, kasi sinabi nila ilang beses na anong pangalan nito, sapat na yung sa forma, sa sustansya at saka sa ebidensya yung impeachment laban kay Vice President Duterte. So kung lahat ng yan na hinihiling ng proseso ay sapat na or sufficient sa wikang Ingles, there is no reason for them to conduct any more of this mini trial or sarsuela. All they have to do is submit it to the plenary, following the process and the rules, so that the plenary can act on the committee report of the Justice Committee. And as soon as the plenary shall have decided, if they decide to make basura, di basura siya. If they decide to submit it to the Senate for trial, then that is the trial, Jane. Opo, alam po nun ninyo, yung mga sinasabi po ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo na dahil sa kanyang patuloy na pag-iwas daw dito sa ginagawang hearing ng Kamara, ay tila ba umiiwas sa accountability? Kasi madalas ay nagpapalabas naman siya sa social media. Let me just correct that. Hindi, from the point of view of political science and law, hindi siya umiiwas. Katunayan, sinagot niya. Di ba? Sumagot siya sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at yan ang tamang proseso. Ngayon, yung kanila, talagang ginagawa nila yan. Propaganda yan. They will bombard the public with publicity that the vice president is, anong tawag nito, umiiwas. Kasi gusto na talaga nilang ipahiya ang vice presidente. Wala naman sila ibang layunin eh. Ngayon, tingnan mo, lahat sila para-pareho ang sinasabi. Pag tinignan mo yung mga social media pages, biglang dumulusot sa iyong mga wall, mga sponsored pages na dati-dati wala naman, hindi naman dumarating sa wall mo, pero iisa ang tono. Ang tono ay umiiwas si Vice President, matitibay ang mga sinabi ni ako nga lang yung wall ko nilusob ng 675 troll. Isa ang tema, bigyan natin ng pagkakataon si Madriaga na ihayag ang kanyang mga ganito, tama naman yung mga ebidensya. So obvious, Jade. Opo, pero speaking of Ramil Madriaga, siya hubay nagsasabi ng katotohanan para po sa inyo? Alam mo, number one, no? Nakakatuwa, nakakabanas na nga Kasi tingnan mo, iiyak siya, ang pinupunasan niya ay salamin. Nakakita ng tao, umiiyak, pinupunasan yung salamin. Pangalawa, ako sa tagal ko sa JUCRA, no? Sa Justice and Court Reporting, karamihan, siguro mga 95%
ng mga witness na umiyak sa loob ng korte, nagsisinungaling, no? You ask any judge, any litigation lawyer or court staff, they will tell you the same, no? Yan ang mga observations namin ever since eh. Tapos pangalawa, paano mo naman paniniwalaan ang isang kidnapper at isang mamamatay tao, no? Remember, he's facing, meron silang napatay na pulis. Pulis pa, kaya ako nung dumating siya rin at gwardyado ng mga naka-uniforme, hindi ko alam kung talagang pulis sila o NBI. Pero nakakaano ba, what is so ironic, ang pinatay pulis, pagkatapos ang nagbabantay sa kanya, pulis din, di ba? So, walang kaduda-duda na si Madriaga ay hindi ka panipaniwala. No, saan ka naman maniniwala? Number 5 most wanted sa PNP. Tapos considered most dangerous. Pagkatapos gagawin mong witness. Ano ka ba? Oh. Opo. At sa April 22 nga, araw ng Miyerkules yan, ay magpapatuloy nga itong hearing ng Kamara hinggil sa impeachment complaints laban sa Vice Ay, President. itutuloy nila yan. Pero, Itutuloy nila yan. Kasi yun naman ang kanilang bakay talaga na tuloy-tuloy lang yung vilification campaign because they don't have an evidence eh. Mismo nanggaling na yan kay Congressman kay Pastor Abante, no? Kay Benny Abante, na ang talagang pakay lang nila is makapamingwit ng ebidensya. Dahil Opo. wala nga silang ebidensya. O puro rehash yung kanilang, anong pangalan nito, yung kanilang complaint. At saan ka nakakita na ang mismong committee was supposed to be anong tawag nito, sila ang maghihimay kung may probable cause. Sila ang naghahanap ng ebidensya para dun sa complainant. Di ba? Dapat doon kasi pag nag-submit ka ng kaso, ordinarily, pag nag-submit ka ng complaint sa DOJ, sa prosecution, sa piskal, isasubmit mo lahat ng ebidensya para pag in-evaluate ng piskal yan, katulad ng Justice Committee, malalaman niya kung i-dismiss ba yan o isasampa sa korte. Ganun lang po yun kasimple. Huwag nating gawing bobo ang Pilipino sapagkat matalino ang Pilipino. No? opo. So, ayan, nagsasabi na nga sila, wala sila ebidensya. That's why they are going into a fishing expedition. That is the very reason why Attorney Torion, Attorney Delgra, Attorney Luna and company, and then later on, the lawyer, the Vice President himself, filed the case before the Supreme Court because this is no longer within the constitutional processes of handling impeachment proceedings against impeachable officers. Opo. At inaasahan na itong si dating Senador Trillanes, ang ombudsman ay inimbitahan din po dyan sa magiging hearing this coming Wednesday. At syempre yung pag-uusapan, yung unexplained wealth di umano ng pangalawang Pangulo. Bakit nila inimbita si Trillanes? Ano bang sasabihin ni Trillanes? Maglalabas na naman siya ng mga Excel, maglalabas na naman siya ng mga peking mga dokumento. Japik yung taong yan eh. Ha? Hindi ko maintindihan kung bakit tayo nagpapaniwala dyan sa mga tao. Sabagay, sila lang naman naniniwala. Alam naman natin, drama lahat dyan. Si Ombudsman, in the case of Ombudsman, I do not know kung ano ang magiging role ni Ombudsman because this is administrative matter, yung mga itatanong doon. So chances are, he will be there to give moral support to his staff, no? From the ombudsman who might go there and testify on veracities of documents before the office of the ombudsman. Yun ang ano. Pero ito si Trillanes, hindi ko mawari kung anong kasaysayan sa buhay nitong mamang ito. Opo. Bago ko pasok kay Partner Admar, Sir Jay, sa tingin po ninyo, ito ngang ginagawang impeachment hearing ng laban kay Vice President Sara Duterte ay gusto ng
publiko na maipagpapatuloy? Sa mata ba ng publiko ay pabor sila na ipagpatuloy ito o ayaw po nila, hindi pabor? Marami pong hindi sang-ayon po sa ginagawang impeachment laban sa Vice President. Alam mo, kung tatanungin mo yung congressman, sasabihin nila pabor ang tao. Pero mismong pag pumunta ka sa on the grounds, and nagsabi na nga si Vice Chairman ng Justice Committee, si Kit Flores, no? Congressman Flores ng Bukidnon. Sabi niya, trabaho lang kasi ito, Vice Chairman ako, wala akong choice kundi gawin ito, no? Ito yung proceedings na siguro, hindi naman niya masabi-sabi na pag-utusan lang. Pero siya, malinaw ang sinabi niya. Almost 100% ng mga tao niya doon sa distrito niya are against it. Ayaw nila ng impeachment kasi ang dami natin problema eh. Namamatay na nga sa pila sa ayuda yung mga tao. Pagkatapos impeachment pa tayo. Hindi na halos makabili sa kilong bigas ang ordinaryong Pilipino, impeachment pa rin tayo. Para tayong nakikipaglokohan sa sarili natin. Ang natutuwa lang nito kung sino yung mga sinasabi na nagkamal ng pera, no? At saka malinaw naman ito lahat ng ito nakasulat na Oplan Horus, Oplan Red Wedding, ha? Tanong siguro magandang unang itanong diyan kay Trillanes pag nagpunta si Trillanes diyan sa April 22 ba yan? Anong araw ba yan? Martes, bukas, no? Miyerkules, sir. Hindi. Miyerkules, April 22, yes po. Ang una siguro magandang itanong kay Sunny Trillanes. Oy, Mang Sunny, totoo ba binigyan mo ng 10 million yung asawa ni Madriaga? Dahil para wala na siyang alalahanin habang siya tumitistigo diyan sa Kongreso. Unang tanong. Pangalawang tanong. Kayo ho ba ang naggawa ng affidavit o sumulat ng draft? Tapos kayo rin ba ang nagbabayad kay Attorney Palad? Di ba? Saan ho galing yung perang pinambayad nyo? Yung mga ganun klaseng tanong ang dapat itanong kay Trillanes. Manong Jay, mayong buntag. Ang Oy, sinasabi good morning, po ng Admar. Opo,